Kinabukasan, hindi ko maalis sa isip ang kwento ni Mang Isko. Paulit-ulit kong naaalala ang sinasabi niya. Hindi lahat ng numerong ibinibigay ay para manalo. Noong una, inisip kong isa lamang yung kwento ng isang matandang mahilig sa alak. Marahil ay pinaghalo niya ang mga lumang paniniwala at sariling imahinasyon. Ngunit may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Bago kami umalis sa tindahan ng gabing yun, nakita ko ang papel na iniwan ni Mang Isko sa mesa. Nandoon pa rin ang 4 na numero. 7, 1, 2, 9. At sa ibaba nito ay may pangalan. Hindi ko na mabasa ang malinaw. Ngunit alam kong pamilyar sa akin ang pangalan. Kinabukasan, nang dumaan ako sa parehong tindahan, wala roon si Mang Isko. Tinanong ko ang may-ari. Hindi ba't nandito po kagabi yung matandang kasama namin? Napatingin sa akin ang may-ari. Anong matanda? Si Mang Isko po, ang sagot niya. Natahimik lang ang may-ari. At ang sabi ay, walang Mang Isko rito. At napatawa ako. Baka hindi niyo lang ho kilala yung pangalan niya. Yung matandang umiinom sa sulok. At mas lalo siyang namutla. Anong itsura? Ang tanong nito. At inilarawan ko ang matanda. Matagal siyang nagsalita. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinuro ang isang lumang litrato sa dingding. Napatingin ako. At nanlamig ang buong katawan ko. Sa larawan ay may isang lalaking nakatayo sa harap ng parehong tindahan. At sa pinakadulo, naroon ang isang matandang lalaki. Parehong muka, parehong mga mata, parehong nakakatakot na ngiti. Siya, ang sabi ko. At umiling ang may-ari. Imposible yun, iho, sabi nito at tinanong ko kung bakit. At sinabi niyang patay na ang matanda. Di ako nakapagsalita. At dinugtong niya na mahigit 20 taon na. Tinignan ko ang litratong muli. Sigurado po kayo? Ang tanong ko muli. Si Mang Isko yan, dating suki rito. Sinasabi ng mga tao na namatay siya matapos masangkot sa isang kakaibang insidente. At tinanong ko ang may-ari na kung ano ang insidente niyon. Hindi agad sumagot ang may-ari. Ang sinabi niya lang, may kinalaman sa mga numero. At napaupo ako. Doon ko naalala ang papel. 7, 1, 2, at 9. Hindi ko alam kung bakit, ngunit isinulat ko ang mga numerong yun sa aking telepono. Buong araw, hindi ko mapigilang tingnan ang mga ito. Pagsapit ng gabi, dumaan ako sa isang tindahan at bumili ng ticket. Hindi ko alam kung bakit. Marahil ay dahil sa curiosity lang. Marahil ay dahil gusto kong patunayan sa sarili kong walang kabuluhan ang lahat. Isinulat ko ang 4 na numero. Nang gabing yun, hindi ako makatulog. At bandang 12:00, may narinig akong katok sa pintuan. Napatayo ako sa kama. Walang tao sa bahay. At may biglang kumatok muli. Mas malakas. At lumapit ako sa pintuan. Sinong nandyan? Walang sumagot. Binuksan ko ang pinto at walang tao. Ngunit sa sahig ay may bakas ng paa at ito ay basa. Isang pares. Nagsisimula sa labas ng pintuan at papasok ng aking bahay. Hindi ako gumalaw. Ang mga bakas ay basa na para bang may taong
kagagaling lamang sa ulan. Ngunit ang gabi ay tuyo. At higit sa lahat, ang mga bakas ay hindi pa palayo sa bahay. Papunta ito sa aking silid. Tumakbo ako at isinara ang pinto. Kinabukasan, lumabas ang resulta at napatitig ako sa screen. Ang numerong lumabas ay 7, 1, 2 at 9. Nanalo ako. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Sa halip na saya, takot ang aking nararamdaman. Naalala ko ang sinabi ni Mang Isko. Hindi lahat ng panalo ay magandang tanggapin. Hindi ko agad kinuha ang pera. Ilang araw kong hinintay. Ngunit walang nangyari. Walang katok, walang bakas, at walang multo. Unti-unti naisip kong baka nagkataon lamang. Kaya kinuha ko ang pera. At sa loob ng 1 linggo, naging maayos ang buhay ko. Nabayaran ko ang aking mga utang. Nakabili ako ng mga gamit na matagal ko nang gusto. Maging ang mga kaibigan ko ay nagsimulang magbiro. Baka may multo ka talagang kaibigan. Tumatawa ako. Ngunit sa loob-loob ko, hindi ako komportable. Pagkaraan ng 1 buwan, nagsimula ang mga panaginip. Sa unang panaginip, nasa isang lumang bodega ako. May kandilang nakasindi sa gitna. Sa harap nito ay may isang pirasong papel. May mga numerong nakasulat. Ngunit hindi ko ito mabasa. Sa likuran ko, may taong naglalakad. Mabagal. Hindi ako makagalaw. Lumalapit ang mga yabag at may bumulong sa aking tenga. Hindi pa tapos. Nagising ako na pawis. Sa ikalawang gabi, bumalik ang panaginip. Ngunit sa pagkakataong yun, nakita ko na ang mukha ng taong nasa likuran ko. Si Mang Isko. Nakatingin siya sa akin at tinanong ko siya, "Bakit po?" Hindi siya sumagot. Itinuro niya ang isang madilim na sulok. May isang lalaki ron. Nakatayo. Nakatalikod. "Kilalanin mo siya," ang sabi ni Mang Isko. At nagising ako. Sa ikatlong gabi, hindi na ako nanaginip. Sa halip, may kumatok sa bintana. Napadilat ako. Nasa ikalawang palapag ang aking kwarto. Walang maaaring kumatok doon. At meron na namang kumatok muli. Lumapit ako sa bintana. Sa labas ay madilim. Ngunit may nakita akong anino. Nakatayo sa bubong ng kabilang bahay. Isang lalaki. Nakatalikod. Hindi gumagalaw. Pagkurap ko, wala na siya. Kinabukasan, tinawagan ko ang may-ari ng tindahan. "May alam po ba kayo tungkol sa pagkamatay ni Mang Isko?" Matagal bago siya sumagot. "Bakit mo itinatanong?" ang tanong niya sa akin. "Dahil may mga bagay akong kailangang malaman," ang sagot ko naman sa kanya. Huminga siya ng malalim at sinabing, "May 2 kaibigan si Mang Isko noon." Oo, 3 silang mahiling maghanap ng numero. Isa sa kanila ang namatay sa isang lumang gusali. Hindi malinaw kung gaano siya namatay at kung paano. Ang isa naman, hindi na rin nakita. At si Mang Isko lang ang nakabalik. At nabuhay siya. Sa loob ng maraming taon,
At tinanong ko siya, bakit niyo ni sinabing patay na siya? At doon ay matagal siyang nanahimik. At sagot niya, dahil isang gabi, natagpuan siyang patay sa loob ng bahay niya. At may papel sa tabi niya. Ang mga nakasulat dito ay ang mga numero. At hindi na ako nagsalita. Pero hindi yon ang nakakatakot, ang dugtong nito. At tinanong ko siya kung ano. At ang sagot niya, may isa pang pangalan sa ilalim. Tinanong ko siya kung ano yun. At hindi niya alam kung kanino. Ang sabi niya, walang sino mang nakakakilala sa pangalang yun. Kinabukasan, hinanap ko ang lumang address ni Mang Isko. Ang bahay ay nasa isang lumang bahagi ng lungsod. Maliit, luma, at halos gumuho na. Sa harapan nito ay may isang matandang babae na nagwawalis. Tinanong ko siya, dito po ba nakatira noon si Mang Isko? At napatigil ang matanda sa pagwawalis. At tinanong niya ako kung ba. May hinahanap lang po ako, ang sagot ko sa kanya. Wala nang dapat hanapin doon. At tinanong ko siya ulit kung bakit. At tumingin siya sa bahay at sinabing, dahil may mga bagay na hindi dapat kinugulo. Hindi ko pinansin ang babala. Pumasok pa rin ako. Ang loob ay madilim at amoy alikabok. Sa isang sulok ay may lumang mesa. At sa ibabaw nito ay may isang kahon. Binuksan ko ito. May mga papel. Maraming papel. Lahat ay may mga numero. 3, 8, 4, 2, 9, 1, 6, 0, 7, 1, 2, 9, at marami pang iba. Sa pinakaalalim ay may isang papel na iba sa lahat. Walang numero. Isang pangungusap lamang. Kapag nanalo ka, may kapalit. Biglang sumara ang pinto sa likuran ko. Napalingon ako. Walang tao. Ngunit may narinig akong paghinga. Mabagal. Malalim. Galing sa likuran ko. Hindi ka dapat narito. Ang bulong niya at napaatras ako. Sino ang nagsasalita? Ang tanong ko. May anino sa sulok. Unti-unti itong gumalaw. At lumabas sa dilim ang isang lalaki. Siya ang lalaking nakita ko sa panaginip. Hindi ko siya kilala. Ngunit kilala niya ako. Ang numero ay hindi para sa'yo. Ang sabi niya. Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Ang pera ay para sa'yo. At tinanong ko siya kung ganun, anong gusto mo sa akin? At ngumiti siya. Ang susunod na numero. At bago niya natapos ang kanyang sinasabi ay biglang namatay ang ilaw. May narinig akong kalabog. Tumakbo ako palabas. Hindi ko na nilingon ang lalaki. Pagdating ko sa kalsada, nakita ko ang matandang babae. Nakatayo siya sa harap ng bahay. Sinabi ko na sa'yo, ang sabi niya sa akin. Tinanong ko siya kung bakit. Siya ang huling taong nakita ni Mang Isko bago siya namatay. Siya ba ang kasama niya noon? At umiling ang matanda. Hindi. Kung ganoon, sino siya? Ang tanong ko. Tumingin siya sa bahay. Ang taong hindi dapat nanalo, ang sabi nito. Hindi ko naintindihan. Ngunit ng gabing yun, nakita ko ang bagong papel sa ibabaw ng aking mesa.
Hindi ko alam kung paano ito nakapasok sa bahay. May 4 na numero. 4, 0, 6, 8. Sa ilalim nito ay may pangalan. Ang pangalan ng aking matalik na kaibigan. Tinawagan ko siya kinabukasan. Walang sumagot. Pinuntahan ko siya. Nakita ko siyang nakaupo sa kanyang bahay. Namumutla. Sa kanyang harapan ay may isang ticket. "Bakit mo ito binili?" Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Kinuha ko ang ticket at nandoon ang parehong numero. 4, 0, 6, 8. May nagbigay sa akin. Ang bulong niya. Tinanong ko siya kung sino at tumingin siya sa bintana. Isang matanda. Nanlamig ako at tinanong ko sa kanya kung anong itsura. Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. "Parang ikaw." Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumayo ako at sinabi kong hindi maaari. Sinabi niyang kailangan kong tumaya. Tinanong ko siya kung bakit at ang sabi niya, dahil kung hindi ako tataya, nanginginig ang kanyang boses. May ibang taong mamamatay. Sa sandaling yun, may narinig kaming katok sa pintuan. Nagkatinginan kami. At may kumatok muli. Dahan-dahang tumayo ang kaibigan ko. "Huwag mong buksan." Ngunit bago pa niya matapos ang sinabi, bumukas ang pinto. Sa labas ay walang tao. Tanging isang piraso papel ang nasa sahig. Kinuha ko ito. May bagong numero. 4 na 5. Sa ilalim nito ay may isang pangungusap. "Isa sa inyo ang mananalo." Sa ibaba, may 2 pangalan. Ang pangalan ko at ang pangalan ng kaibigan ko. Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa ilong ng aking kaibigan at napaatras na lamang ako. Sa likod niya, may aninong unti-unting lumilitaw. Isang matandang lalaki, nakasuot ng lumang damit, nakahawak sa isang papel. Si Mang Isko. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng malinaw. "Ngayon, alam mo na kung bakit hindi ako tumaya." Napatitig ako at tinanong ko siya kung bakit. Kumiti siya. Dahil ang unang nanalo, itinaas niya ang papel, ay kailangan pumili kung sino ang susunod na mawawala. Biglang namatay ang lahat ng ilaw at sa dilim, narinig ko ang boses ng aking kaibigan. "Buksan mo ang papel." At tinanong ko kung anong papel. "May pangalan." "Kanino?" At hindi na siya sumagot. Nang bumalik ang ilaw, wala na siya. Tanging ang papel ang naiwan sa sahig. Dahan ko itong binuksan. Sa loob ay may isang pangalan. Ang pangalan ng taong unang namatay noon, panahon ni Mang Isko. At sa ilalim nito ay may isang bagong linya. "Kung gusto mong mabuhay, hanapin mo ang lugar kung saan nagsimula ang lahat." Sa labas, nagsimulang umulan. At sa gitna ng malakas ng ulan, may narinig akong 4 na katok. Sa pagkakataong yun, alam ko na kung saan ako pupunta. Sa lumang bodega, kung saan unang isinulat ang mga numero. Kung saan unang nagsimula ang lahat. At kung saan marahil, naghihintay pa rin ang taong hindi kailanman dapat manalo.